Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentohan na po tayo, umpisahan na po natin. Ito po mga tambay, ito pong balita na si Representative Leandro Libiste po, ang kanya pong negosyo na Solar Philippines ay pinatawan po ng 24 billion na multa, mga kababayan. Ayon po daw ito sa DOE o sa Department of Energy. Alamin po natin sa balita, mga kabayan, at komentuhan po natin ang napakalaking multa na pinataw po dito sa negosyo ni Representative Leviste, mga kabayan. Pinatawa ng 24 billion pesos na multa ng DOE ang Solar Philippines ni Bilyonaryo Congressman Leandro Leviste. Kinansela rin ang higit 11,000 megawatts na kontrata ng kumpanya. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, nabigo ang solar na tuparin ang mga pangakong proyekto sa renewable energy sa nakalipas na 2 taon. Paulit-ulit din daw silang nagpapadala ng abiso at show cause orders, pati na rin ang mga paalala para i-renew ang performance bonds. Pero wala umanong tugon ang Solar Philippines. Kasama sa ipinapataw na parusa ang performance funds, mga kontraktual na obligasyon at iba pang bayarin tulad ng training and development fund. Manatiling Yan po mga tambay, 24 billion mga tambay. Marami daw pong nilabag, mga kabayan, ang business ng batang-batang bilyonaryo na si Leandro Leviste, si Representative. Kaya po, mga kabayan, isang damukal na pera po, 24 billion po ang pinapataw pong multa sa kanya pong Solar Philippines. Ang negosyo po, mga kabayan, ni Billionaire Representative Leviste. At yan po ay binakbakan na po ng binakbakan ni Boying po yan. Hindi po ba? Na napakarami raw pong anomalya si Leviste. At kailangan daw po itong busisiin. At ngayon po ay nakikita na po natin ngayon kung paano po nila tinututukan ang mga kritiko at lumalaban sa korupsyon ng binagoong Pilipinas. Katulad po ni Leviste. Napakarami pong pinasabog ni Leviste na korupsyon sa Kongreso, mga matatandang politiko at matatagal na, at mga kaalyado ng pamahalaan ng binagawang Pilipinas. Ang napakaraming sangkot na kaalyado ay hindi po ito tinututukan ng gobyerno umano. At isang damukal na pangako ang iniwan sa mga Pilipino. Pero hanggang ngayon, iba po ang kanila pong layunin. Kailangan pong ilihis ng ilihis ang issue para mapagtakpan ang kanilang korupsyon. At katulad po nito, nakilibiste naman po ngayon na issue. Si Libiste naman po ang nasa hot seat at siya naman po ang hinahabol at pinagmumulta ng 24 billion sa kanyang negosyo na Solar Philippines. Dahil napakarami raw pong hindi sinunod at hindi nasunod ito pong kanyang negosyo na Solar Philippines. Kaya po, napakalaking penalty at multa ang kailangan ibayad ni Congressman Leviste. Ang tanong, kung yan naman po ay magkatotot, masingil at bayaran, sino naman kaya makikinabang ng 24 billion? Kung yan po ay babayaran naman, saan kaya mapupunta yan? Mga kabayan, hindi kaya malagay din sa maleta yan? Umano? Yang 24 billion na yan. At yan naman po ay matagal pa pong usapin yan. Matagal pa po yan. Hindi po basta-basta po. Yan po ay dadaan pa po yan sa mga eksperto. At syempre po, matagal pang usapin yan, mga kababayan. At syempre, alam naman po natin, mga kababayan, na talagang gagawin naman po nila yan. Dito po kay Congressman Leviste. Napakarami na po natin nakita na panggigipit nila umano. Di po ba isang congressman, si Kiko Barsaga? Hindi po ba? Yan po ay nauna na pong patawan po ng suspension yan at mukha po yan tutuluyan din nila yan. Ang dating Pangulong Duterte, nung in-expose po ang isang damukal na korupsyon na ginagawa ng gobyerno, pinatapon po siya sa Netherlands na walang due process na nakita ang mga Pilipino. Hindi po ba?
Ganon din po si Atty. Roque. Hindi po ba? Kini-criticize po. Lalong-lalo po yung pagiging bangag at gumagamit ng pulburon. Noong mga panahon na yon, ano po nangyari kay Atty. Roque? Hindi po ba? At napakarami pang iba, mga kababayan. Ganyan po katindi ang binagoongang Pilipinas umano. Mga kababayan, kailangan protektahan po ang isa't isa at lahat po ng uusig sa korupsyon na ginagawa nila umano ay kailangan pong bigyan ng malaking problema at patahimikin hanggat maaari ay ipatapon pa at kuhanan pa ng isang damukal na pera. Mga kababayan, ganyan po ang nangyayari sa ating bansa. Yan naman po may hangganan, mga kababayan. Yang mga tao na yan, yung mga naglilingkod ngayon sa ating bansa, lalo-lalo nung pumasok ang binagoong Pilipinas, lahat naman po yan ay may hangganan. Lahat po ng ginagawa nila ay may hangganan po yan. Hindi po sila forever. Kaya nga po yung dasal at wish ni Cara David ay siya na mismo nagsabi, mga kababayan, nakakaapat na po siya. 4 na po ang ng sinasabi pong natsugi ng kanyang wish na mga magnanakaw daw pong politiko. Ayon kay Cara David. At dito po mga kababayan, yan po, pinupuruhan na po nila, tinatrabaho na po nila si Leandro Libiste dahil po masakit na po sa tenga nila ang batang kongresista na inaaraw-araw po sila at talagang ini-expose po at talagang binabato po ang mga issue ng korupsyon sa kanila na pati po ang ombudsman ay gigil na rin po dito po sa batang kongresista. Kaya yan po, umaksyon na po agad. Inaksyon na po nila ang negosyo po ni Libiste. Ang kanyang Solar Philippines ay kailangan po ngayon magbayad ng isang damukal na 24 billion, mga kababayan. Napakalaking pera. Kaya nga po yung tanong natin, uulitin natin, kung sakali po yan maibalik o mabayaran, kaninong maleta kaya ang delivery niyan? Umano, mga kababayan. Tiis-tiis lang po, Congressman Libiste. At darating naman po ang panahon na sila po ang uuswigin ng batas. Lalong-lalo po ang ginawa po nilang systematic, sindikatong pagnanakaw at paggamit ng tinatawag na bend the law at break the law umano ay makakamtan din po natin ang katarungang pinaggagawa po nila at pahirap at parusa sa ating bansa at binaon pa tayo sa isang damukal na utang na sila po yata ang nakinabang. Hindi po ba? Kaya po, Congressman Leandro, tiis-tiis lang po. Talagang in-expose nyo po kasi talaga ang ginagawa ng mga kabaro mo. Kaya ngayon, talagang kailangan hihanda mo ang iyong sarili at hihanda mo rin ang bulsa mo dahil kukuha ng kapayata nila ng isang damukal na pera. Mga kababayan, ganyan po katindi sa panahon po ngayon. Ibang klase po. Kung sino po yung nag-expose ng korupsyon, ay siya pang nagigipit yata, mga kababayan. At kung talaga may kasalanan ka naman talaga, Leandro Libiste, ay wala kang magagawa dahil sila po ang nakaupo ngayon. Hindi po ba? Maraming salamat po sa gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po sa inyo kay Balance Vision TV, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, si Annie Jo. Thank you po. At kay Eric Hershaw ng Canada. Thank you po mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mapagawa. At syempre po yung dasal po natin mga kabayan. Magkaisa po tayo na tayo pong lahat, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay maingatan po tayo sa kapahamakan at mailayo po tayo sa kapahamakan syempre po at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po mga kabayan sa mga dasal po ninyo. Ingat-ingat po. God bless po. Tis-tis lang po. Bye-bye.